Siguro naman sa dami na ng naidikit nating poster, makikita na natin siya. Sana nga. Ay, hindi po eh. Kahit gano'ng katagal, hanapin natin siya. Kahit saan tayo makarating, kahit gaano katagal. Oo, hanapin natin siya. Pa yun. Kung sana sa loob ng tatlong buwan, pinilit mo maghanap ng trabaho. Ba't hindi ba ako naghanap? Di ba naghanap naman ako pero may nakita ba ako? Wala, di ba? Paano natin babayaran itong mga disconnection letters na to? Hindi ko rin alam, ewan ko. Yan! At yan din ang sinabi mo noon. Itong mga to, yung mga nangyayari ngayon, sa kapabayaan mo yan. Huwag mo saan isisi lahat dahil lang doon ka din. Oo, sige, ako na yung masamang ama sa pamilyang ito. Pero ikaw, perfecto ka bang ina? Kung hindi sana ako nagkasakit, dapat nagtatrabaho pa ako ngayon. Eh, saan ka ngayon? Nagmumukmuk ka dyan sa kwarto mo? Ano ginagawa mo? Dapat naghahanap buhay ka. Dahil ikaw yung pangulo ng pamilya. Dapat ginagawa mo paraan. Ako ngayon, kahit damit, wala akong mabili. Ganyan ba? Ganyan ba yung pinangako mo sa akin noon? Ito, babayaran mo lang dapat to. Pero ano, naghahanap ka ng trabaho? Hindi naman! Oo, ako na yung mali. Kasi ako na yung masama. Ganyan naman eh. Palagi na lang ganyan sinasabi mo. Ako na yung masama. Palagi na lang. Bakit? Di ko naman makitang naghahanap buhay ka. Gagawa ka ng paraan. Yung anak natin, paano siya makakapag-aral? Kung ganyan lagi ang sinasabi mo. E di, kung ganon, ikaw na lang maghanap ng trabaho. Ikaw na magtrabaho. Hindi ako maghahanap ng trabaho. Bahala ka sa buhay mo. Buhay ko. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. O anak, make a wish na. Yay! Oh, ano yan na? Gift ko po. Aba, inunahan mo naman ako. Dapat suspense yun eh. Mahal, kunin mo nga dun sa kwarto yung gift natin kay Clark. Kumusta ka na pala pa? Okay naman nak, napakasaya ko kasi birthday mo ngayon. Pinag-ipunan namin ng papa mo yun. Sana magustuhan. Wow! Akin talaga to pa? Oo, kaya nga, your phone. Wow! It's yours. Maraming salamat pa. Maraming salamat din, ma. Siyempre. Oo na, parang hindi ka naman masaya. Wala po pa. Pero sobrang ano naman po. Ganda naman din po pa.
Kasi napakalaking regalo para sa akin ito. Maraming salamat po pa. Pasensya ka na muna, nak, ha? Yan lang ang nakayanan ng tatay. Di bale, pag CEO na ako ng kumpanya, promise, babawi sa'yo ang tatay. Okay lang pa, asahan ko po yan. O siya, sige po. Kumain na nga tayo. Wow! Birthday? Sana all happy. Ano na? Pangatlong banyo nang hindi nakakapagbayad ah. Binigyan ko na kayo ng palugit. Pero ano, hindi pa rin kayo nagbayad. Pasensya na ma'am, nagkakit po kasi ako. Kaya kulang po yung... Wala akong pakialam. Negosyo to, di ba? Hindi to charity. Kung wala kayong pambayad, simple. Umalis kayo. Umalis na kayo dito. Kung wala kayong pambayad, alis. Hindi ko kayo kailangan dito. Alis. Alis. Yan. Alis. Alis. Yan. Dali niyo yung mga gamit niyo. May pambili ng cake. Wala kayong pambili ng pambayad ng bahay. Alis. Happy birthday. Happy birthday. Panalangin, bigyan ba ng lakas ng loob sa mga suliranin? Huwag sanang hayaang malugmok, handang harapin ang pagsubok. Hi po, ma'am. Hi, good morning. Good morning din po, ma'am. Nakita ko po kasi yung Pahina Club po. Ah, okay. So ako si Miss Lee, ang assistant teacher dito sa Pahina Club. Anong pangalan mo? Clark po. Ah, okay, Clark. So mahilig ka bang magsulat o gumawa ng tula? Opo, mahilig po ako magsulat. Ayan, Sobra. saktong-sakto ka sa aming Pahina Club. So sa susunod na linggo, ayan, meron kaming Foundation Week. Doon makikita mo kung paano kumikilos yung nasa Pahina Club. Tsaka makikita mo yung mga kasamahan mo. Ang ganda nga po, ma'am, no? Ayun. Pupunta ka ba? Opo, ma'am. Syempre naman po. Ayun. Kung ganon, sige, mag-register ka muna. So, pakilagay yung name mo, section, tsaka signature. Sige po, ma'am. Ay po, Lee. Oh, hello, Clark. Ako na. Oh, bakit ganyan ang suot mo? Wala ka bang klase ngayon? Galing po ako sa, dumarating po ako dito para po, dumarating po sa inyo. Pagpaalam ba? Yun na nga po, pumunta po ako, para sabihin ko sa inyo. Hindi ko na po matutuloy yung Pahina Club po, yung Bakit naman? Anong problema? yun na ako, financial problem dito. Hindi ko kaya gusto sa lugar, kaya ako wala akong Alagay mo si Clark, hindi na daw sa pag-aaral. Bakit? Ba't ka natigas mag-aaral?
Kaya sali mo lang din sa amin, di ba? Anong problema? May financial problem po kasi. Hindi po kasi walang supportan ng magulang ko sa pag-aaral. Gusto mo naman bang tumigil sa pag-aaral? Siyempre, hindi po. Gusto ko din po kasi yung mga pagtapos eh. Napakalaking halaga po sa aming edukasyon eh. Lalo po yung sasalihan ko po yung painak mo. Hirap naman po. Hindi po kasi kayang supportan po sa pag-aaral. Kung gayon, kung ganyan ka naman kasi dito sa pag-aaral at nakikita naman namin ni ate mo, ni Ma'am Lee na gustong-gusto mo mag-aaral at gustong-gusto mo sumali sa Pahina Club, maaari kitang tulungan. Yun ay kung gusto mo rin tulungan ng sarili mo. Opo naman. Oo. May bibigay ako sa iyong address. Mamaya, gawin mo, pumunta ka sa address na yon, sabihin mo, pinapapunta kita. At maaari ka lang bigyan ng konting makakatulong para katustusan din yung pag-aaral mo. Sige po. Maraming salamat po. Di ka ba doon? Hindi po. Maraming salamat po. Muna na po ako, ma'am. Sige, ingat ka. Ingat, ha? Ayusin mo damit mo, ha? Bye po. Sige, bye-bye. Tao po. Ano yun? Bibili, papagawa? Table, cabinet, lamesa? Ay, hindi Upuan? po. Pinapapunta po ni Sir Deo po. Pinapapunta ka ni Sir Deo. Tara, upo ka dito. Sige po. Bakit ka pinapunta ni Sir Deo dito? Para po sa... Ayan. Ma'am, andyan ka na po pala. Yes. Hanap ka, ma'am. Una na po ako. Oo, Ay, Jolene, pagawa ako ng kape. Ano pangalan mo? Clark po. Oh, ganda ng pangalan mo. Pang superhero. So, ilan taong ka na, Clark? 16 po. 16. So, nag-aaral ka pa? Opo, pero baka nga po mapatigil ako kung hindi po makatrabaho. Pang-tustos po sa pag-aaral ko. Yun lang ang dahilan mo. Ay, hindi lang po yun. Yung mama ko po nagkasakit. Tsaka yung papa ko po nawalan ng trabaho. Dahil nga po sa edad niya. Gusto nga po silang tulungan kasi kawawa nga po kami. Alam mo, tuyo nga lang po yung ulam namin. Oy, tuyo. Masarap ang tuyo. Favorite ko yun. And mahal ang tuyo ngayon. Ay, hindi po tuyo. Toyo. Soy sauce ba? Toyo pala. Tuyo kasi yan dinig ko. Sorry naman. Alam mo, paawa ka talagang bata ka. Ay, ma'am, hindi po ako nagpapawa. Gusto po, daling ko yung mama ko dito na may sakit. Tsaka yung papa ko na sobrang lungkot. Sige, wag na. Paawa ka na naman dyan. Ganito na lang. Sige. Hindi kita tatanggapin bilang trabahador. Pero, tutulungan kita sa pag-aaral mo. Pero, hindi to scholarship Hindi to scholarship. Tutulungan kita, pero tulungan mo din ako. So, tulungan tayo. Ganito lang ang gagawin mo. Kasi kita mo yung ating mga pwesto. Nilinisin mo lang yan. Walis-walis. As in, marami palang walis. Kasi maalikabok ang shop natin. Okay ka ba doon? Opo, G? okay. G na G po. Okay. Ganito na lang. Sige ha, so ganito. Sa Monday, start tayo sa Monday. Pero siguraduhin mo lang, nagawa yung assignment. Ha? Yung assignment mo sa school or kaya, pwede, dito mo na gawin yung assignment mo. Tapos tsaka ka maglinis-linis dito. Okay talaga yon. Opo. Okay sa'yo yon. Yes. Okay, really good. Salamat po. Bye-bye po, Mami G. Salamat po. Ay, guys! Lapit mo na kayo dito sandali. May papakilala ako sa inyo. Napaka-importanting mahalagang taong to. Ganito, tuwing Sabado, siya ang magti-take charge sa inyo. Kilala niyo ba siya? Siya yung nag-iisa kong anak, si Deo. Thank you, ma. Hello. Nice meeting you all.
Kapag may mga tanong kayo about sa trabaho natin, huwag kayo mahiyang lumapit sa akin. Okay? Okay? Okay, sige, yun lang. Go back to work. Sige po, salamat po. Pipre, ano? Uy, Kamustang gawain mo dito so far? okay lang naman. Hindi mo naman sinabi na anak ko ng may-ari. Sir Deo. Lo, Sir Deo ka dyan. Kuya Deo na lang. Ah, sige po, Sir Deo. Ay, Kuya Deo. Matanong ko lang po. Ano yun? Ilang beses mo na rin po akong tinulungan. Magkamag-anak ba tayo? Ha? Hindi. Nakita lang kita sa school. Pero, nakikita ko sa sa'yo yung kwento ni Mama. Ni Mami G. Ano yun? Na galing sa hirap. Pero, binibigyan paghahalaga yung edukasyon at pag-aaral. Nung sinabi mo sa akin yung dahilan kung bakit ka titigil sa pag-aaral, at alam ko naman, ayaw mo tumigil, at meron naman ako may tutulong sa'yo, eh hindi ako nagdalawang isip na tulungan ka. Maraming salamat, Kuya Deo, ah. Wala yun, Clark. Tapusin mo na yung gawain mo dito. Sige. Paano, Clark? Iwan mo na kita at may mahalaga pa akong gagawin. Sige po, Kuya Deo. Pag may kailangan ka or may tanong ka, huwag ka mang mahiyang lumapit sa akin o kaya kay Mami G. Okay? Po. Maraming salamat. Oh, yun pala si Clark eh. Tara, ayain natin. Pre, mamaya na yan. Ano, papasok ka pa ba? Oh, bakit? Wag na, nakakabagot lang dyan. Makikinig ka pa. Nakakabagod ba yun kung makikinig ka sa tinuturo? Hala, bakit naman kami dapat makinig? Para sa future, kayo makikinabang sa mga natututunan nyo, di ba? Tama naman eh. Naku, alam mo, meron dun computer shop sa bayan. Oo, Aircon pansin doon. tayo. Sa klase ang init. Sa matututunan nyo kasi, balang araw, may apply nyo sa sarili nyo. Para sa susunod, kayo na makakapagtayo ng computer shop, di ba? Mapapadami pa yung pagpapatayo nyo. Bahala ka na. Kung ayaw mo sumama, edi kami na lang, di ba? Mr. Good Boy. Tara, ayaw sumama. Clark, mukhang pagod na pagod ka. Hindi ka, dito muna tayo sa tabi. Meron akong ano dito, baka gusto mo. Ano ba yan? Mapagbibigay sa'yo ng ano to, lakas. Ano kitawa? Wala naman akong puto. Subukan mo lang, walang makawala. Pag sinubukan mo yan, may extra energy ka dyan. Magagawa mo lahat, sige! Kaya sinubukan mo to, pwede ka pa maghanap ng trabaho. Hindi ka basta-basta mapapagod. May extra energy yung bibigay sa ito. Bukod doon, makakapag-aral ka pa. Pwede ka pang magwalis ng madaling araw. Ako nga eh, lagi. Maya't maya. Good item to, akong bahala sa'yo. Tawagin mo na yan. Akong bahala sa'yo. Akong bahala sa'yo. Oy! Ano yan nabot mo kay Clark? Wala. Ano yan? Wala. Halika, sumama ka sa opisina ni Mama. Wala. Clark, kumusta? Anong nangyari doon kay Kuya? Nangangarib na matanggal siya sa trabaho. Kasi, hindi namin tinotolerate yung mga ganong gawain dito. Yung mga illegal at masasama. Ano ba yung sinasabi niya na nakakatanggal doon ng pagod tsaka nakadagdag ng lakas? Sa tingin mo ba, ibibigay nga sa'yo, mabibigyan ka talaga ng lakas nun? Illegal nga yun. Mapapahama ka pa dun. Maaari kang makulong dun. Ang intindi mo ngayon, yung mga gawain mo dito sa furniture shop para makatulong. Oo. Pag mo intindihin ko ano yung binigay niya sa'yo, mapapahamak ka dun, makukulong ka, mapapahamak tayong lahat. Hindi ka mabibigyan ng lakas nun.
Ang makapagbigay sa'yo ng lakas, alam mo kung ano? Alam mo sino? Ang Panginoong Diyos. Panginoon? Paano? Ganito lang yan, Clark. Manalangin ka. Lagi kang lumapit sa Kanya. Kapag kailangan mo ng lakas, lumapit ka. Magmakaawa ka sa Kanya. At dumalo ka ng mga pagsamba. Ako nga, sinanay ako ni Mama G na kapag may problema, kapag kailangan ko ng lakas, manalangin. Lumapit sa Panginoong Diyos. At dumalo sa mga pagsamba. Matanong ko lang, ano pinagkaiba ng panalangin sa dasal? Magkaiba yun, Clark. Para masagot yung tanong mo, sumama ka sa amin bukas sa mga sasagawa namin Bible study. Para may mga katanungan ka pa, masagot na din. Ano, game ka ba doon? G, yun. sige. Uy, si Ate Leo na. Uy, hindi. Oo, kaya crush mo yun, di ba? Ano naman kung crush ko nga si Natalie mo? Ba't tayo maporman? Total, parehas makakain si. Tsaka pwede kayo, di ba? Kasi, ano? wala, torpe ka, kuya. Torpe ka dyan, di ako torpe ha. Pwede mo porman, tulad ko, gwapo. Di ba? Gwapo ka din naman. Siyempre. Tulad ko din, mastig. Tulad mo, mastig ka din, di ba? Tsaka nasa tamang edad ka naman, di ba? Bakit di mo paligawan? Alam mo kasi, Clark, wala namang mali sa panliligaw. Ano kung ligawan ko nga siya? Tapos maging kami. Anong pantutustos ko or anong panggagastos ko pag lumalabas kami or nagde-date? Manonood kami ng sine, kakain sa labas. Perang bigay ni Mami G. Ayoko naman ganun, Clark. Gusto ko kung lulusong man ako sa buhay may relasyon or buhay may asawa, stable na ako sa buhay. May trabaho at nakapagtapos na rin ang pag-aaral. Ang dami palang requirement kapag manliligaw. Hindi kasi yan isang bagay, Clark, na kapag sawa ka na or tinatamad ka na or nababagot ka na, pwede mo na lang iwan basta-basta. Kung gusto mo ng matatag at matibay na relasyon, umpisa mo sa tama. Ano ba yung tama? Yun nga. Tulad ng sinabi ko kanina, kailangan stable ka. Hinali mo lagi magsalita, kuya. Muntik na ako malunod. Buti, nakasalbabida ako. Nagugutom nga ako eh. Tara na. Anong oras na ba ulit? 12 na eh. Tanghali na. Tara na, gutom na ako eh. Libre ko na. Sige. Doon tayo ka na natin, Yashi. Kain. Pwede yun. Bakit? Yung thesis defense natin, kailangan natin yun. Nagawa pa tayo pa. Ngayon na ba yun? Ako na ba bukas pa? Bukas na yung pre, yung... May mahalaga kasi kami pupunta ni Clark. Hindi ko pwedeng pagpalitan. Pwede bang pasalumunan sa bit? Mas mahalaga kasi pupuntahan ko talaga ngayon. Ano mahalaga? Importante to, pre, ito yung mahalaga. Thesis para to makagraduate tayo, pre. Ito na yun. Alam ko naman yan, pare. Pasalo na lang muna. Sige. Pre, parang ano mga estudyante. Dahil pa yung mga estudyante natin eh. Kasi di pwede yun, tol. Kung hindi ka makapunta, tatanggalin niya namin sa grupo. Sige, tanggalin niyo na lang ako sa grupo. Mas importante kasi talaga sa akin itong pupuntahan ko. Hindi ako pwede magpaliban dito. Kaya siya ka na, kaya. Bakit? Tara. Kuya, may tanong lang ako. Di ba sinabi mo sa akin, mahalaga ang edukasyon, pero bakit ka umabsent? Oo nga, sabi ko, mahalaga ang edukasyon. Pero hindi ko sinabing yun ang pinakamahalaga. Ano, yung pinakamahalaga? Turo kasi sa akin ni Ma'am G na ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay dito sa mundo ay ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sa Kanya kasi galing lahat, sa Kanya din natin ibabalik ang lahat. Paano yung nararanasan nating kalungkutan?
siya ba may bigay nun? Eh di, pwede na din tayong mag-absent sa paglilingkod sa kanya. Dapat ba puro saya at puro pagpapala lang tatanggapin natin sa Panginoon Diyos? Hindi ba tayo dapat makatanggap ng mga pagsubok at mga suliranin? Tagal naman. Malibig na tayo. Oo nga eh. Kaya, di pa ba alis? Uy, Leo, ano yung sinusulat mo? Wala to. To sana dun sa iperperform natin sa Foundation Week. Kaso, di pa tapos. Patingin ako? Wag na, kaya di pa tapos yan. Okay lang, babasahin ko muna. Talahanga, sa 8 bilyong tao sa mundo, ikaw ay aking hinangaan. Ako ay iyong nahalina sa taglay mong kagandahan, kabaitan, lalo't higit kasiglahan. Ngunit sa di mabilang mong tagahanga, palabong ako ay iyong mapansin. O kung magkakaroon ba ng pag-asa na maging pareho ang ating damdamin. Tawagin mo na lang akong tala, hindi dahil ito'y aking pangalan, kundi dahil ako ay tila bituin sa kalangitan. Ako ay bituin, hindi dahil ako'y tinitingala, lalong hindi dahil ningning ang aking dala. Ako ay bituin dahil tulad nila, ako man ay iyong kilala. Ngunit ako ay isa sa marami mong nakikita, ngunit hindi tatatak sa iyong alaala. Tulad ng bituin, hindi mo matatandaan kung sino ang alin. Maubusan man ng kislap, ay hindi mo mapapansin. Malwala man ng isa, hindi mo naman bibilang. Oo, mahirap ang buhay tagahanga. Ngunit kahit ganito, nais kong ipabatid sa iyo. Nakatatak ka na sa aking puso. Susuportahan ka mula sa malayo. Kontento na sa isang ngiti mo. At ang bawat sulip sa iyo ang kumukumpleto sa araw ko. Mananatili mo akong bituin, hindi mauubusan ng kislap sa gabing madilim. Kahit hindi kami mabilang sa iyong paningin, ayos lang kahit hindi mo mapansin. Dahil ang mahalaga ay lagi kang masaya sa bawat araw na darating. Ako ay tala, hindi dahil ako ay tinitingala. Ako ay tala dahil bilang tagahanga, ako lang ay nakatunghay, sumusubaybay sa pinakamagandang obra ng makeup art. Ganda ha, sobra. Talaga ba? Oo. Okay, hindi pa tapos yan. Marami kang papalitan. Di ba ba yung tapos? Pero ang ganda talaga. Thank you. Pasado na ba? Pwede na. Pasado. Feeling ko hindi pa tapos. Parang hindi naman ito magugustuhan niya. Ay, ng mga makikinig dun sa foundation work natin. Feeling ko lahat ng makikinig niyan, magugustuhan niyan. Kasi ang ganda. Sige, sabi mo eh. Sana pati siya magustuhan ko. Sinong siya? Ay, wala. Wala yun. Huwag mo naintindihin yun. May nalang tinapay, Kuya Deo mo. Kain na po tayo. Oh, sure. Ay, oo nga pala, Clark. Kumusta si Mama at si Papa mo? Okay naman po si Mama, tsaka lumalakas naman din po. Oo, Si very good. Papa naman po nahilig gumawa ng meble sa Carpentry Works po. Carpentry Works? Oo. Saktong-sakto yun sa furniture shop natin, Mama. Tama, totoo yun. Pero minsan nag-aaway sila. Normal naman kasi talaga sa pamilya na magkaroon ng mga problema, ng mga suliranin. Kaya Clark, lagi mong tatandaan na kahit anong problemang dumating, kahit anong pagsubok pa yan, lagi kang mananalangin. Tama. Ang Ama, ang pinakamatatag nating kakampi. Wag mo silang pababayaan, ha? Wag mong iiwan si Mama at si Papa mo. Ngayon kasi higit nilang kailangan ng kakampi. Kaya, alam mo kasi ang Panginoong Diyos, hindi naman magbibigay sa atin ng pagsubok ng higit sa makakaya natin. Tandaan mo yan, ha? Kain na tayo din. Yung tinapay, baka lumamig. Sayang. Tayo. Sayang to. Tsaka, ito, masarap to. Hoy, ito, masarap to. Anong gagawin ko? Sa tinanggal nga ako sa trabaho, hindi ko na kaya makipagsabay sa mga batang empleyadong yon. 3 months ago pa yon. Kung sana sa loob ng tatlong buwan, pinilit mo maghanap ng trabaho. Ba't hindi ba ako naghanap? Di ba naghanap naman ako, pero may nakita ba ako? Wala, di ba? Paano natin babayaran itong mga disconnection netos na to? Hindi ko rin alam, ewan ko. Yan! At yan din ang sinabi mo noon. Itong mga to, yung mga nangyayari ngayon, sa kapabayaan mo yan.
Huwag mo sana isisi lahat dahil nandoon ka din. Oo, sige, ako na yung masamang ama sa pamilyang ito. Pero ikaw, perfecto ka bang ina? Kung hindi sana ako nagkasakit, dapat nagtatrabaho pa ako ngayon. Saan ka ngayon? Nagmumukmuk ka dyan sa kwarto mo. Ano yung ginagawa mo? Katamaran mo lang ginagawa mo. Dapat naghahanap buhay ka. Dahil ikaw yung pamilya, ikaw yung pangulo ng pamilya. Dapat ginagawa mo yung paraan. Ako ngayon, kahit Wag mo silang pababayaan ha. Wag mong iiwan si mama at si papa mo. Ngayon kasi higit nilang kailangan ng kakampi. Lagi mong tatandaan na kahit anong problemang dumating, kahit anong pagsubok pa yan, lagi kang mananalangin. Ang Ama ang pinakamatatag nating kakampi. Alam mo kasi ang Panginoong Diyos, hindi naman magbibigay sa atin ng pagsubok ng higit sa makakaya natin. Wala magtrabaho. hindi ako maghahanap ng trabaho. Bahala ka sa buhay mo. Oo nga, dito ko na muna. Magiging okay din lahat, ma. May pinadala po si Mami G na ulam para po sa atin. Sige, ma. Pa. Oh, ikaw pala anak. May pinadala po si Mami G na ulam para po sa atin. Oh, salamat. Oh, basang-basa ka ng pawis na. Pumasok ka muna sa kwarto. Para makapagpalit. Na lang po. Ano ba po? Ano nangyari sa inyo? Anak, nandito ka lang din, kagaya ng mama mo, para sumbatan ako. Siguro maganda pumasok ka muna sa kwarto mo, anak. Palit niyo Hindi ng damit. naman sa ganun pa. Ano ba nangyari sa inyo? Hindi naman po kayo dating ganyan. Alam ko yung sinasabi mo, anak. Kasi pakiramdam ko, wala na akong kwenta eh. Wala na akong magandang maiampag sa pamilyang ito. Hindi pa natin nahanap yung patid mo. Kasi ito, wala akong trabaho. Dito tayo sa ganitong bahay. Mahina na. Hindi ako matanggap sa trabaho, anak. Totoo mo naman sinabi na mama eh. Pabigat lang ako, palamunin. Pero anak, kahit nakita mo akong ganito, siguro, iniisip mo, wala akong ginagawa. Pero meron naman akong ginagawa, anak. Sinusubukan ko naman, anak, na ibigay mga pangailangan nyo. Nararamdaman ko rin po kayo. Salamat, anak. Dati, naisip ko po na wala akong may tutulong sa inyo. Hindi totoo yan, anak. Bukod po sa bata po ko, lalo na po sa edad ko. Minagawa ka sa amin. Ikaw ang inspirasyon namin ng mama mo. Simula naman na wala ang kapatid mo, anak. Tuwing uwi kami ng trabaho, may pag-asa pa rin kami, anak. Kasi alam namin ni Clark na uwian kami. Sa ngiti mo at halakak, anak. Nawala yung pagod namin eh. Yung lungkot namin. Saka anak, alam mo, proud na proud kami sa'yo ng mama mo. Lalo na dun sa mga awards na nakukuha mo sa school. Lumaki kang mabuting bata ang pasalamat kami kasi kahit mahirap lang tayo, kahit simple lang ganito, pero hindi ka napapariwala. Patuloy mo pa rin tinataguyod yung pag-aaral mo, anak. Ganun din po kami ni mama, pa. Napaka-responsable po po nga, ma. Maasikaso, masipag. Kaya sabi ko po na pakaswerte ko po sa inyo. Pero wala na siya ngayon eh. Wala na yung tatay mo. Yaman lang po yun na wala sa atin. Pero ikaw po hindi. Salamat, anak. Salamat. Salamat. Oh, nanay mo, tawagin mo. Sige po. Ayusin ko lang to. Mahal,
Pasensya ka na pala kanina kung napagtaasan kita ng boses. Pasensya ka na rin, nasumbatan ka na. Hindi ko na ulitin yan, mahal. Pangako. Like, pasensya ka na rin, ha. Mata mo nag-aaway kami ng mama mo. Na-realize ko, malaking pagkukulang ko sa'yo. Alam mo, nung nakaraan, gusto sana kitang pigilan dun sa pinupuntahan mo kung ba't ka ginagabi. Pero wala naman ako makitang masama eh. Nakikita ko, napapabuti ka. Hindi mo naman nakapabayaan ng pag-aaral mo. Papa, wala naman akong ginagawa masama. Tsaka hindi naman nila ako pinipilit. Sa susunod po pa, iimbitahan kita. Oo, sasama ako. At nais ko rin silang personal na pasalamatan dahil nakikita ko napapabuti ka. At isa pa pala, buong bukas, gusto ko ako na yung magtrabaho dun sa pinapasukan mo para makapag-focus ka na rin sa pag-aaral mo, anak. Gusto ko makapagtapos ka. Maraming salamat pa. Siya, tara. Kumain na muna tayo. Sige po. Hi, Mami G. Si Papa at si Mama po pala. Hello po, nice meeting you. Yes, buti na isama mo sa doktrina. Ano po? Opo, eh. Very good ka dyan, Clark, talaga. Ano po? Maraming salamat po na nandito yung mga anak namin. Oo. Kasi kahit gabihin po siya, safe po siya. Alam namin ligtas na po siya. Thank you ng marami po. Wala ko yun. Salamat po. Isa nga rin po pala ba't kami napunta dito. Ay, Kasi yes po. gusto ko po magpresenta sa inyo na mamasukan na kapalit po ng anak ko. Sa ganun makapag-focus na rin siya sa kanyang pag-aaral. Wow, very good naman, Clark. Sige po, naku, wala akong problema yun. Welcome na welcome yun. Dahil dyan, wait lang, maghahanda ako ng pagkain. Doon naman tayo sa sala. Naku, nalupan dito sa akin. Wait lang ha, kasi naandyan dyan ang kuya Deo mo. Sigurado, matutuwa yun. Naku, wait lang ho, wait lang. Doon na tayo magkita sa, sa sala. Doon na muna bahala sa... Maraming salamat po, Mami G. Wait lang. Papa, dito muna tayo mo po. Hello po. Ikaw ba itong bagong nasa larawan ito? Bakit po? Chilo. Bakit? Ako ang tatay mo, Chilo. Tatay? Oo. Ano ang tatay? Ito ang lahat. Ano yan? Maraming nanak. Babakasyon sana kami noon. Pero hindi ko alam na yun na pala yung araw na mawala sa amin ang anak namin si Jello. Jello. Oo, Jello. Jello ang tunay mong pangalan. Anak. Jello pala pangalan mo. Kasi kami nakita ko naman. Huwag. Kasama-sama na tayo. Doon naman nag-umpisa kung paano nakasama sa buhay ko si Jello. Si Deo. Hello, bata. Halika rito, halika rito.
Sino kasama mo? Ano pangalan mo? Deo. Hi, Deo. Ano, kumusta ka? Sino kasama mo dito? Parang wala ng tao. Ha? Sino kasama mo? Si Mama. Saan? Kasama mo pa si Mama? Sumamba ka? Ha? Oo. Castle. Oo. Castle. Castle ba pangalan ng papa mo? Ano? Nawawala ka palagay ko. Sama ka sa akin, okay lang? Sige, tara. Hanapin natin si Mama. Hanggang sa nagbinata si Deo, di namin kayo nahanap. Kaya naisip ko kasi total mag-isa na lang naman ako sa buhay. Inayos ko agad yung adoption papers niya sa DSWD para maging legal guardian niya ako. Niwala kayo sa hindi. Pinananalangin namin, pinagpapanata namin na dumating yung pagkakataong ito. Magkasama-sama kayong uli. Kasi alam ko, anak, kahit hindi ka magsalita sa akin, alam ko miss na miss mo sila. Kaya yung eto na sila. Imaginin mo si Clark. Ang tagal natin kasama, ang kapatid mo palang tunay. Si Deo po. Si Jello yung anak natin. Pinagpapanata natin, anak. Eto na yun. Huwag mong ipagkakamali na malungkot si Mami Gia. Hindi ako malungkot. Masaya ako para sa'yo. Kasi eto, nakita mo na. Eto, nakasama mo na muli yung mga magulang mo. Si Deo ko po. Si Jello niya. Hello? Tagal ka namin hinanap. Noong nagkaisip na ako, napagtanto kong ang araw na nawala ko ay hindi ako tunay na nawala. Ang pansamantalang pagkawala ko ang naging dahilan para mahanap ako ng taong magiging daan para makarating ako sa tamang daan ng paglilingkod. Mula sa pagkabata hanggang sa aking paglaki, nananalangin na balang araw ay muli magtatagpo ang aming mga landas at hindi binigo ng Diyos ang aking hiling. Kung minsay maliligaw tayo ng landas, ngunit hindi titigil ang Diyos na gabayan ang ating daan hanggang sa mahanap natin hindi lang ang ating sarili kundi ang kanyang bayan. At yung maalwan na buhay, bonus na lang yun, dahil ang tunay na yaman ay ang kapanatagan at ang kahalalan.